So anointing, set apart, part 3 na po tayo, 1 John 2:20. When God anoints something or someone, He sets it apart or He set them apart. Inihiwalay. Pag sinabi you are anointed, isineparate ka ni Lord. Ikaw ay chosen. Ikaw ay already cleansed, nilinis ng dugo ni Kristo. Anointing is that which enables you to do supernatural things. Wala tayong pagmamalaki. Ang ipagmamalaki natin ay ang presensya ni Lord na tumahan sa'yo. Kaya ikaw ay naging anointed, nanahan sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Kailan nagsimulang manahan the Spirit of Christ? Nung mag-surrender ka ng buhay. Mula nang isurrender mo ang buhay mo, mula nang ikaw ay maborn aging totoo, nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Hindi lang alam ng marami. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ni Kristo. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos. At mula nung ikaw ay maborn again, nung ikaw ay mag-surrender ng buhay mo, nung manalig ka kay Kristo, nung tanggapin mo si Kristo ng totoo, ng Panginoon mo, tagapagligtas mo, nanahan na sa'yo si Holy Spirit. Masaya ba tayo doon? Uulitin ko po. Mula nung ikaw ay maborn again, pag sinabing born again, relasyon. Mula nung ikaw ay nakipagrelasyon, uli kasi nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, nung magkasala ang ating ninuno na si Eva at si Adan. Sinira dahil sa kasalanan. Pero mula nang ikaw ay mag-surrender ng buhay kay Kristo, tinanggap mo siya ng totohanan, nanalig ka sa Kanya. Makinig po tayo, mahalaga po ito. It's a matter of your life after this life, ang aking pong ina-explain sa inyo. Life after this life. We have life after this life. May buhay tayo after this life. Nakakalungkot lang, ang iba ay hindi pinahalagahan. May buhay tayo after ng buhay natin dito. Kaya kailangan siguraduhin mong ikaw ay born again. Ang tunay na born again, nakipagrelasyon muli kay Kristo. Ginawa si Kristong totoong Lord and Savior. Mula nung magdesisyon ka na itakwil mo ang iyong kinagisnan at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo na siya talagang tagapagligtas. Okay? Mula noon, nang tanggapin mo si Kristo, sinuko mo ang buhay mo, naborn again ka. Nanahan na sa'yo si Holy Spirit. May kasama kang Diyos. Ang Diyos na kasama mo hindi nang iiwan, hindi naalis. Kung talagang ikaw ay anak, kahit magkasala ka, hindi siya naalis. Siya lang ay nasasaktan. Pero hindi siya umaalis. Kung totoong nag-surrender ka ng buhay mo. Sa totoong nag-surrender ng buhay, pwede kong makita ang kamay, sinurrender mo talaga ang buhay mo sa Kanya ng totoo. Hindi na ikaw ang Lord ng buhay mo, si Lord na talaga, Jesus na ang Lord. Sigaw natin, si Jesus Christ ang aking Lord and Savior. At nananalig ako sa iyo, Lord Jesus, my only Lord, my only God. Nananalig ako sa iyo, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. I surrender my life to you. Ikaw ang Lord ng buhay ko. Palakpakan natin siya. Yan. Binigyan ko kayo ng another chance yung hindi totoo. Ginawa nyo ngayon totoong, Lord si Lord. Hindi kayo ang Panginoon ng buhay nyo. Hindi ako ang Panginoon ng buhay ko. Kasi ginawa kong Lord si Lord. At mula nung gawin nating Lord si Lord, nanahan na dyan si Holy Spirit para magawa mo na kung ano ang gusto niya. Hindi mo magagawa. Walang taong makakagawa ng kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Walang taong makakagawa na makapagsuko ng buhay sa Kanya
kung walang kilos ng banal na Espiritu Santo. Sa unbeliever, kumikilos siya para ma-born again. Nung tayo hindi pa born again, kumilos na si Holy Spirit para tayo tumanggap. At ngayon tayo born again ng totoo, andyan si Holy Spirit, ginawa niyang templo ang katawan mo, katawan ko. Gamitin daw natin ang ating katawan sa tama, parurusahan daw niya pag mali. Sabi mo sa iyong katabi, katawan mo, ang katawan ko ay templo ng Diyos. Alagaan nating mabuti. 1 Corinthians 6:19. Ginawa niyang tirahan, hindi nakikita ang Diyos kasi napakalaki ng ating Diyos. Ang trono niya ay langit, ang tungtungan ay lupa. Hindi mo siya kayang iukit ng kamay. Hindi mo siya kayang buhatin. Siya ang nabuhat sa'yo. Sino rito ang kilalang Diyos ay Diyos na napakalaki? Pumalakpak sa Panginoon. Malaki ang ating Diyos. Hindi mo kayang buhatin, hindi mo kayang iukit. Malaking Diyos. Siya ang manlilikha. Hindi mo siya kayang likhain. Dahil siya ang creator. Gets po natin? Kaya, ngayon, nananahan sa'yo si Holy Spirit, kaya ka anointed. Pero kailangan itong ma-activate para yung sasakyan, may gasolina. Pero hanggang hindi mo yan ginagamitan ng susi, hindi yan aandar at magpa-function. Ikaw at ako'y anointed, may susi para ma-activate ang anointing na meron ka dahil nasa iyo ang Holy Spirit. May susi. Gagamitin mo yon. Hanggang hindi mo ginagamit ang susi, yung power na meron ka, yung built-in power na sinasabing meron tayo, hindi mo yan magagamit kung hindi mo ginagamit ang susi. At yan po ang ating itinuturo. Ikaw at ako'y anointed. When God anoints something or someone, He sets it apart. It's holy. Ikaw yun. Ginawa ka niya, pinagpaging banal. Corinthians 6:11. Tayo pinapag, we are cleansed, we are holy, set apart. 1 John 2:27, tinuro ko na po yan sa inyo. Anointing is that which enables you to do supernatural things. Sabihin natin, anointing is that which enables you to do supernatural things. Magagawa mo ang supernatural ang pinagmumulan ay si Lord. Makinig po tayo. Ikaw at ako'y magiging extension niya. Ikaw at ako'y magiging channel para sa supernatural things. Kasi nasa iyo si Holy Spirit kung ipapahintulot mo lang. Mahalaga po ito. Supernatural, ibig sabihin wonders and miracle. Kahit nasa bahay ka, may nararamdaman ka, ilagay mo ang kamay mo sa tapat ng katawan na merong nararamdaman. Isipin mo, nasa iyo si Holy Spirit. When you speak healing, may marirelease na power. Hindi galing sa taas, galing sa iyo dahil nasa iyo si Holy Spirit. Andiyan ba tayo? It's a matter of faith. It's a matter of faith. Mahalaga yung faith. Nasaan po ngayon si Holy Spirit? Nasa iyo. Pag nag-pray over ka with faith, sino man ipagpe-pray mo, hindi ikaw, kundi si Holy Spirit, the Spirit of God, ang kikilos. Anointing is that which enables you to do supernatural things. Yung anointing, yun pong ibig sabihin si Holy Spirit.
Si Holy Spirit na nasa iyo. Nasaan po si Holy Spirit? Nasa iyo. Sino si Holy Spirit? Spirit of Christ. Nasaan si Jesus? Nasa iyo. Nasaan ang kanyang Espiritu? Nasa iyo. Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Nasa iyo. Nasa akin. At siya'y makapangyarihan when you pray over for the sick. Lagnat ang anak mo. Lord, I need wisdom. Mag-pray ka. Manggigising ka ba ng mga pastor pag may lagnat ang anak mo? Ikaw mismo magpe-pray dahil alam mo sa sarili mo, nasa iyo ang Panginoon Diyos, kikilusing ka. Pag nag-pray ka with faith, gagaling ang may sakit na mapatungan na yung kamay. Yan po, dyan po ako trinain several times ng Lord. Pinatong kong kamay ko, yun pong unang pinagaling ng Lord sa akin. Unang himala ay himala ng pagbabago nung ako'y maborn again. Tiyunti na bagong ugali ko. Padalawang himala ay yung sinus na napakatagal na. 1983 pa. Ang gusto ng Dr. Palacio at Manila, ako po'y nag-second opinion, ay operahan. Salamat sa Lord, naborn again ako ng 1986. At nalaman ko na si Jesus ay nagpapagaling. At dahil si Jesus ay nasa akin, ang Espiritu niya ay nasa akin, ako'y inanoint niya. Na ako'y pag nagsalita, may mangyayaring supernatural. Nangyari. Yung small mustard seed of faith na galing kay Lord ay nagpe-perform ng miracle si Holy Spirit na nasa akin. Ang operahing sinus ay hindi po na-opera. Naligtas ang magkano bang operasyon sa sinusitis. Ang sabi pa ng doktor ay pag inoperahay babalik. Bakit pa ako magpapa-opera? Di ako'y mananalig kay Dr. Jesus. Buti na lang naborn again ako. Ang daming pagpapala ng isang taong naborn again na puno ng pananampalataya galing kay Lord. Gumawa ng himalaan, Lord. Simple prayer ng panalangin ng isang batang Kristiyano. In-honor ni Lord, bata pa akong Christian. 1986 ako naborn again. 83 pa ito. Yung sinus na yun. Buti naborn again ako ng 86. Sabi ko, Lord, nabasa ko sa Biblia, kayo nagawa ng himala. Gawa kayo ng himala sa akin. Sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, nagawa kayo ng himala. Lord Jesus, gawa kayo ng himala sa akin. Ang nakakaunti ang nagsasabi. Sabihin nyo yan, iyon po'y lagi kong sinasabi. Lord, gumawa kayo ng himala sa akin. Gumawa kayo ng himala sa mga narito at nasa online. Supernatural because of the Holy Spirit. Hindi lang yung healing, sobrang dami ng healing. Alam niyo naman yung multiple ovarian cysts na ipinagpray ako ng bishop. Because of the anointing of the Holy Spirit, ay tunaw ang mga bukol na malalaki. Natunaw ang malaking bukol, 7.9 cm, 5.5, maliliit. Ovarian cyst, multiple. Tunaw monthly lumiliit mula nung ako'y pag-pray ng bishop, hindi pa ako pastor. Pinag-pray ako ng bishop, yung anointing ng Holy Spirit ay dumalo, yung power ni Holy Spirit ay dunamis. Tunaw ang mga bukol, walang naoperahan. Ang lalaki po, 7.9 cm, 5.5. Ang kasama ko po noon, pag ako'y nagpapa-ultrasound, ang aking biyanan, na ngayon ay buhay pa, 94 na yata. Ang aking mother po ay nasa US nung time na yon. Grabe yung ginawa ng himala ng Lord. Supernatural. Ang Lord ay gumagawa hanggang ngayon, higit ngayon, kasi maraming nangangailangan, mas maraming tao ngayon kaysa noon. At ikaw at ako ay gagawa ng himala. Sabi ko, ikaw at ako, tayong lahat ay gagawa ng himala at gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord sa mga himala. Hindi ikaw, gagamitin ka lang because of the Holy Spirit.
na nasa iyo. Siya ang Espiritu na Jesus Christ. Palakpakan natin, Jesus the healer, Jesus the Savior, the deliverer. He is Jesus. Hindi lang po yung himala na kagalingan. Because of the anointing of the Holy Spirit in me, nasusunog ang palengke. Padalawang sunog na po, padalawang sunog. Nasa terrace lang ako, kaya ko ito yung sinasabi sa inyo. Because of the Holy Spirit in me, because of Christ in me. Siya nagtuturo ng tamang panalangin. Nasa terrace ako, nasusunog ang palengke. Lord, kayo hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Kung gumagawa kayo ng himala noon, gumawa kayo ng himala ngayong gabi. Iligtas nyo ang tindahan ng Ate Baby, tindahan ko, tindahan ng aking mother. Iligtas nyo sa apoy, iligtas nyo sa magnanakaw. True enough, naligtas sa apoy, naligtas sa magnanakaw. Asan lang ako, nasa terrace, niunat ko ang kamay ko. Kapag po ang mga pastor ay nag-uunat ng kamay, praying for the offering, praying for everyone, ang inyo pong tutok ay sa Lord, the miraculous God, hindi sa pastor. Amen? Imagine ngayon, nakalayens lang ang aking kamay. Kailangan, there must be somebody na makita si Lord na full of faith. Pero yung faith na meron ako ay because of hearing the Word of God. Kaya wag mong ipapalit ang linggo sa anuman. Pati yung pagbabasa ng Bible. Mahalaga po yan, establishing your faith. So anointing is that which enables you to do supernatural things because of the Holy Spirit. In the Old Testament, they had that oil in the shadow. Sa Old Testament, yung oil na ang sangkap ay myrrh, camelus, cinnamon, calamus, cinnamon, and cassia. Yung Old Testament, ito po ay shadow. Sabihin natin shadow. Pagdating sa atin ngayon, yung pong anointing oil, yan ay si Holy Spirit. Nung Old Testament, na ginagawang mixture of myrrh, yan po'y shadow, pero ngayon si Holy Spirit, power of the Holy Spirit. Ipinakikita ko lang sa inyo in Exodus, ano yung substance, anong recipe, God's recipe, God's ingredients, for the holy anointing, to anoint everything, to anoint the king and priest, to have an anointed life. Ano yung mga recipe? Anong recipe noon? Ano namang kahulugan ngayon? I-explain ko po, nakarating po ako hanggang 2. Myrrh and cinnamon, doon ako nakarating. Ano ngayon yung recipe noon? Recipe para makakreate ng oil, na ito po ay sinabi ni Lord, ganito kayo gagawa. Ano yung unang recipe? Liquid myrrh. Ano yung padalwa? Cinnamon. Ano yung patatlo? Calamus. Anong pang-4? Cassia. Ito pong mga ingredient na ito, pag-usapan natin, yung mga sangkap na yan nung gumawa ng oil, na yan pong inilahid sa tabernacle, inilahid sa prison kings, inilahid kay David, napatay niya si Goliath, pinahiran si David ng oil, nayari sa myrrh, calamus, yari sa cassia, cinnamon, yan po ang compost ng pinapahid noong unang panahon. Yan po, myrrh, cinnamon, yan po'y sinabi ni Lord, ganito kayo gagawa ng langis, ang inyong papahiran yung mga magwa-worship. Mahalaga sa akin, pahiran yung mga kagamitang ginagamit sa worship. Sinabi ko po yan yung 1 linggo. Ganon din si David, pinahiran ng langis ni Samuel, kaya napatay niya si Goliath. Because of God in him. So ngayon, may mga impartation. Pinahiran ko kayo ng langis sa impartation. Kasi nakalagay sa Biblia, Acts chapter 1, Acts chapter 2, Acts chapter 4.
In the book of Luke, in the book of John, doon po'y sunod-sunod. Ano gayon, natanggap na si Holy Spirit, meron na naman tinanggap, meron na naman. Hintayin daw sa Jerusalem, sa book of Acts chapter 4. So, yung apan, yung anointing apan, ito'y continuous. Pero yung baptism, yun ay once. Nung ikaw lang ay maborn again, binaptize ka na. Nasa iyo na si Holy Spirit. Nung ikay maborn again. Palakpakan natin si Lord. Isang beses lang yon, yung tanggapin mo si Christ na si Holy Spirit, may baptism na dyan. Pero yung apan, yan po'y several times in the Bible. Depende sa purpose na ipapagawa ni Lord. Okay? So yan pong mga sangkap na yan, recipe sa anoint oil, holy oil, na pinahid kay David, pinahid sa mga hari, yan po ngayon may kinalaman sa panahon natin. Yung tinatawag na oil, yan po si Holy Spirit. At para ma-release mo yung power within you, may gagawin ka, mere. May power within you. Bakit may power ka? Si Holy Spirit ang pinagmumulan. Malinaw po. Pag nag-pray ka, yan po ang diyan po ako tinest ni Lord sa maraming pagkakataon. Praying for the sick, praying for my life, praying for may mga sakit. Pati lalo ang ating bishop, sa mga deliverances, yun pong nag-ooperate doon ay si Holy Spirit. Malinaw po? Lalo kayong mga nagpapalaki ng anak, hindi nyo alam, hindi nyo naman gustong magkalagnat, hindi na kayo magkaintindihan, unahin nyo agad. Thank you, Jesus, the healer. Give me wisdom. Give me wisdom. Gagawin ko sa anak ko. Ay, ang mga anak ko malalaki na eh. Give me wisdom. Pray agad. Pray. Yung anak ko, panganay, yung natugtog. Operahin yan sa appendicitis. I pray, Lord, wag. 2 taon lang. Wag po. Pero sa medical result, kailangang operahin. Pinaglaban ni Lord. Ikaw, wag po. Pauwiin po kami, pauwiin. Sabi ng doktora, Mami, parang ayaw mo yata. Wala naman hong gustong maoperahan ng anak. Kaya lang, Mami, sabi ni Doktora Kumia, sa result, kailangan siyang operahan. May appendicitis. Baka pumutok. I pray to God. Pauwiin kami kung kalooban. Kung kalooban mo, Lord, pauwiin kami. Pinauwi. Walang bawal pagkain. Pinakain. Sumuka. Ang sabi ng doktor, pag sumuka, ibalik. Sumuka ang Adrian, Pastor Adrian. Ibinalik. Aming impake. Pero papunta tang ospital, nag-pray uli ako. Umawit. Sabi ko, Lord, mangusap kayo sa asawa ko kung kami dadaan sa akin, biyanan kami dadaan, hindi kami pa ospital. Sabi ng asawa ko, daan tayo. Hindi na kami nagdiretsong ospital. Nag-pray ako na ipahintulot ni Lord. Punta kami. Naglaro na. Natulog na at napagod. Ngayon, may asawa, may anak na. Hindi na naoperahan. Palakpakan natin si Lord. Tas na-aksidente po kanina. Dala yung, niligtas ni Lord kasi tumalsik, mayroon pong, siya po'y tutugtog, magmamadali, ay mayroon pong pinuntahang isosoli yung sasakyan, palitan, yung kanyang sasakyan, tsaka yung, ay tumalsik ang motor sa may inikbulan. Buti na lang. Ganyan ang protection ni Lord. Siya'y tumalsik, salamat sa Lord, saka dumating ang sasakyan. Kung yun po eksaktong dumating ang sasakyan, at hindi namin pahintulot ni Lord na dumating ang sasakyan na siya ay tumalsik. Naunang tumalsik sa kabila, saka dumating ang sasakyan. Kaya yan, nakatugtog ng first, dumalang sa doktor, sa bawandok, nagpabasta, nakatugtog. Mamaya makikita nyo pa, yun. Siya ho ang speaker mamayang gabi. Galing ho siya kahapon sa summit. Yan ho, baka hindi ko lang ang tulog niyan.
Pero hindi, madahan lang daw kanyang patakbo. Gumawa lang ng patotoo ang Lord. Iningatan siya. Palakpakan natin si Lord. Hindi ko alam, hindi siya tumawag. Diretso nga ho siya dito at kailangan niyang tumugtog. Ang Diyos ay mabuti. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mapag-iingat. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapag-provide. Lahat na, name it. Anong kailangan mo? Si Lord yan. Mapagpagaling, mapagpalaya. Woohoo! I love you, Lord. Grabe. Yun ang nakita ko. Sobra yung pag-iingat ng Panginoon. Thanks for all your prayers for me and for my family. Tumalsik sa kabila. Tumalsik sa kabila, saka dumating ang sasakyan. Hindi siya iningatan talaga. Palakpakan natin si Lord. Di may sugat po at medyo ang paglakad. Pero hindi naging dahilan para hindi makatugtog. Thank you, Lord. So, first ingredient for the holy anointing sa ating buhay. To have an anointed life. Anointed ka na, kaya lang may natutulog. Nakapangyarihang nasa iyo na kailangan hindi naman tulog si Holy Spirit naman on the go. Kailangan niyang ma-release through your faith, ma-release through surrendered life. Pinakita ko sa inyo nung isang linggo yung mga hadlang, pride. Balikan nyo na lang. Ngayon, para yan po'y matinding ma-release. When you preach, when you pray, pinagpe-pray mo ang sarili mo para ma-release yung power within. Number 1, die to self. Makinig kayo. Nung tanggapin natin si Christ ng totoo, hindi religion dahil walang religion na magliligtas sa tao. Walang mabuting gawa na makapagliligtas sa tao. Wala. Si Kristo lamang na namatay sa cross, nag-alay ng buhay, tumigis ang banal na dugo, after 3 days, muling nabuhay. Siya lang ang pwedeng magligtas. Nung tayo maging totoong born again, tayo'y naging mananampalataya. Okay? Pero, gusto mong ma-upgrade, may gagawin ka. Die to self. Gusto mong maging tunay na follower, die to self. Die to your own ambition, na hindi ambisyon ni Lord. Die to your own desire na hindi naman nais ni Lord para sa'yo. Mga kabataan, mga nanay at tatay, si Lord ay may perfect plan. Perfect ang ways niya. Perfect ang timing niya. Ititest ka ni Lord bago ka niya i-promote. There will be a crushing and breaking for your promotion. Unless na hindi ka na-break at binibreak ka, kinakrush ka para matanggal ang nakadikit na kasalanan, ang promotion mo andyan pa rin, pero ayaw nating ma-delay. Hello? Inihahanda tayong lahat ni Lord for the promotion. We need to die. Yun po ang meaning ng mere. Die to self. Die to your desire. Kaya mahalaga pong panalangin, Lord, nananalig ako sa iyo. Best ang gusto mo sa akin. Tulungan mo akong ayawan ko ang gusto ko na hindi mo naman gusto. Ayawan ko ang pagnanasa ko na hindi mo naman ninanais para sa akin. Dito po may i-consider na timing. Ito ako sa inyo ngayon, ang ipinapatotoo ko yung kabutihan ng Lord. Ang kilos ng Holy Spirit sa buhay ko. Ready ako na 6 na taong kong kasintahan, ito'y sa mga kabataan, na isuko sa Panginoon dahil hindi siya born again. Ready ako kahit iwan ako. 6 na taong kami magkasintahan, isurrender
Yun po'y kilos ng Holy Spirit para ngayon may patotoo ako sa inyo. Handa ako, hindi ko dahil, kundi yung Holy Spirit in me, kumilos. Because I always read the Word of God. Kinakausap ako doon. May timing si Lord. May timing sa pag-aasawa. May timing sa pagsagot sa nanliligaw. May timing, may pagsusurrender ka dapat gagawin daily. Bibigay ko sa inyo mamaya. So you need to praise be to God. Nung ako'y makipag-break, hindi pumayag. Kilos ng Lord. At ngayon, asawa ko na. Wala pala rin eh. Nandini kanina. Second service na, first service na. Pastor po yun. 30 years old na ako nung mag-asawa. May timing si Lord. Mabuti ang paraan ng Diyos. Perfect ang ways. Tingnan nyo ha. Tumigil po ako ng pag-aaral to support my family. Pinata ko po ay voluntarily tumigil to support financial needs. Pero kung ako'y hindi nakinig, baka hindi ko nakaklase, ang asawa ko, ang boyfriend ko, naging asawa ko ngayon. Kasi naging magkaklase kami dahil ako'y tumigil. Kaya mga kabataan, sumunod tayo sa ating magulang, pagpapalain at hahaba ang buhay nyo. Kung hindi ako tumigil, paano ko makikilala? Kami naging magkaklase. Kasi tumigil ako. Nung kami naging magkaklase, ayan na, laging nasa likod ko. At sasabihin, meron ka namang uling sa likod mo. Paano ko makikita ang uling nasa likod ko? Yung pala para lang tumingin ako sa kanyang likod. Ginising ko lang kayo. Yung pala, may gusto na pala sa akin, hindi ko pa alam. Mahina ang pakiramdam. Pero kami po muna ay nagkaroon ng barka-barkada, galawan-galawan, naggalawan. Sige, para magising muna kayo. Ginalaw. Ay, nako. Ang sabi po nung aking asawa na ngayon, na si Pastor Dennis, ay kaya pa naman yan si Alice magalit sa akin. Yung mga kalagalitan daw, kuno. Sabi ko, ay presko ka ah. Tingnan ko lang. Nung pang kami barkada pa, hindi pa po nanliligaw. Yung pala magsisimula na manligaw, hindi ko po. Sabi ko, tingnan ko lang, ganyan ha, kala mo kung sino kang gwapo. Hindi ko raw siya kayang hindi kausapin. Sabi ko, tingnan ko lang. Ala nga, hindi ko talaga kinausap. Hindi ko kinausap ng 1 linggo, hindi na mabobot yata ng 2 linggo dahil hindi na siya mapakali. Sabi dun sa kanyang kaibigan, tanong mo naman doon sa kung ang kanyang kaibigan na lalaki ay girlfriend, yung aking kaibigan. Tanong mo naman na siya ibibigyan ko ng bulaklak, kanya wag naman niya akong i-reject. Sabi ko, para naman ako'y kausapin ha. Sabi ko, nadali mo. Sabi ko, ayaw kong bulaklak. Gusto ko chocolate. Hindi naman nakakain bulaklak. Sabi ko, kasi hindi raw talaga siya mapakali. Yan. Ganda na istorya, no? Kaya kayo mga babae, pakiipot minsan. Hindi, ganun po talaga ako, prangka po ako. Ganun po. Sabi ko, ayaw ko bulaklak. So bumili, naulan pa, naulan. Hindi makahiram ng payong sa akin, nangangatal. Eto na, dala yung chocolate. Kung nagpasama dun sa kaibigan niya. Sabi niya, pwede ba kausapin mo na ako? Nahihirapan na ako, hindi mo ako kinakausap. Nagka-chocolate ako. Yun, nagsimula na po manligaw.
Pero 30 years old pa po. Kasi meron pong best timing si Lord. Hintayin mo yung paraan. Huwag mong may sa effort. Hanggat maaari, Lord, tulungan mo kami. Suko mo nga ngayon yung mga, die to self tayo ha. Suko mo ngayon yung mga pagdanasang mali. Sabi mo, Lord, sabi ko sa inyo, isuko. Sabihin natin, Lord, ano man ang pagnanasa na meron ako, na mali, makasarili, Lord, ito isinusuko ko sa iyo. Ano mang plano na hindi ayon sa iyong kalooban, isinusuko ko ito sa iyo. Ano mang mga bagay na hindi mo ayon sa iyong kalooban na ginagawa ko, isinusuko ko ito sa iyo. Nananalig ako sa iyo. Best ang iyong plano, Lord. Best ang iyong timing. Best ang iyong paraan. Tulungan mo ko maging patay sa nais ko. At ang iyo ang maging maalab sa puso ko. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Kailangan po yun, die to self and depend on God. Some crushing happened to bring God's children in a place of dying to self for the anointing so we can be used by God. Yung pala'y proseso na, hindi ko alam. Ako pala noon pa'y pinoproseso na ni Lord. Hindi ko alam na ako'y hahawak ng church. Pero pinoproseso na pala ako. Diyan ba tayo? Ikaw ba, pinoproseso ka pa rin? Lahat tayo pinoproseso ni Lord. For the promotion, para dun sa calling mo. Imagine ninyo, crushing, breaking. Ako po'y lumaking negosyanteng tao. Pero ako'y brinek ni Lord sa nais ko, sa pagninegosyo. Dinala ako ni Lord sa pagmiministry. Kaya pala noon ako'y iniiwan ko ang tindahan kahit walang tao. Basta ako'y makapag-share. Pinoproseso na pala ako ni Lord. Kasi ako pala pinaghandaan ng calling ni Lord na ikaw ay hahawak ng church. Hindi ko yun alam. Ikaw, kapatid, marami kang hindi alam. Pumayag ka lang pag ikaw ay pinaprocess ni Lord. May breaking para maalis ang nakadikit na kasalanan. Babasagin ka talaga ni Lord sa iyong nais. Willing ka po? Hindi na amin ng iba. Paano matatanggal yung nakadikit na kasalanan kung hindi ka magpapabasag at buuin ka ayon sa gusto ni Lord? Sabi mo, Lord, I'm willing. Pakialaman niyo ako, kung may mga nakadikit na kasalanan, Lord, na habit, attitude, character, na mali, pakialaman niyo ako, baguhin niyo ako. Nagsasalita kayo? Bless kayo. Babaguhin ni Lord. Sarap kayang mabuhay ng mapayapa. Amen? So yun, para ikaw ay maging anointed bilang nanay, bilang tatay, bilang lolo, bilang worker, leader. Nasa iyo na si Holy Spirit eh. So meron kang function in the body. Ikaw ay katawan. Member ka ng katawan. Si Lord ang ulo. Yung katawan, may function yan. Lahat, pati kuko, may function. Mata, tenga, hindi ko alam kung anong bahagi ka sa katawan ni Kristo. Lahat tayo bahagi. Tingnan mo ang katawan mo. Inaayos mo, inaalagaan mo, tulong-tulong. Makati ang likod, kamay. Malakati ang alin pa, ulo, kamay din. Oh. Para makita ang nasa malayo, mata. Tulong-tulong sila, tama po ba? Sa paglilinis ng kuko, mata, kamay, tulong-tulong. Sa pagkain, kamay, bibig, nganga. Diba? Oh. Ang may function ng ilong, pati mga, tawag dito, mga balahibo. Balahibo ba yan? Di ba may balahibong ilong?
May function po yan. Para salain ng dumi. Hello? Andiyan ba kayo? Andiyan, oo. May function kahit yung mga ipis para ikaw ay maging malinis. Di ba? Pag madumi sa bahay, mga basahan mo yung namamaho, itapon mo na. Malaki pa ang magagastos mo sa iyong sabon pag sinabon mo pa. Pero maintain. Ako po sa restaurant, ayaw ko po yung ginamit yung basahan dito mabaho. Tama po ba? Yung basahang madumi, ipunas mo sa table, ang baho ng table mo, kakain ka mabaho. Kahit sa restaurant. Cleanliness is best to, ano raw? Next to, godliness. Maging malinis tayo. Sarap ng malinis kung tayo may time talaga. Ito po crushing, breaking happen to bring God's children in a place of dying to self. Mamatay ka sa gusto mo dahil maganda ang gusto ni Lord. Gusto ko laging, alam nyo, ang Lord po'y napakamabiyaya nung ako po'y nasa palengke. Ako po'y licensed civil engineer, pero for a season, yan po ang buhay natin. For a season, licensed civil engineer ako. And then ako po ay, yun nga, naging negosyante for a season lang. Eventually, ito na, nag-ministry na ako. Inalis unti-unti ni Lord ang pagnanasa ko. Laki akong negosyante, pero si Lord ang kumilos. Magtiwala ka. Trust God on the process. Sabihin natin, I trust you, Lord. Iproseso mo ako. Nagtitiwala ako sa iyo. Inalis sa akin, imagine nyo, 4 yung aking tindahan ng bigasan, butik ko ay 2, laman ako ng Divisoria, namimili ako doon, mga gami-gami, iba't ibang paninda, toys, at magagandang damit na imported galing Korea, Thailand. Dami kong suki. Pero inalis ako doon, for a season lang yon. Super blessed ako, pero mas super blessed ako ngayon dahil nagagampanan ko ang calling ko. Yun ang tunay na pagkatawag sa akin ng Lord. Prinuseso lang ako, i-prepare ako ni Lord. May right timing si Lord sa right plan niya. Huwag natin siyang pangungunahan. Huwag nating imamans effort. Sa totoo lang, kung hindi si Lord ang kumilos kay Pastora Hana, hindi siya aalis ng Pilipinas sa halagang 10,000 sa agency. May word ang Lord sa ating pastorahan na aking anak. May hawak siyang youth. Kaya lang may word ang Lord. True enough. Pinatunayan ni Lord, nagpakasal sila. Mami, may word ang Lord. Ang hirap, iisang babae, lalayo sa amin. Kaya lang may word, ang Lord. Yan, naiyak na ako. Hindi At mightily ginagamit to for the glory of God. May word kasi ang Lord, hindi ko yung pwedeng sumangin. At naroon ang bilis. Pag yan po ay, in every God's vision, there is provision, there is always a way to make it happen sa Lord. Yun. Mahirap para sa amin. Siya lang amin babae, isa-isa. Pero may word ang Lord sa kanya. Iniwan niya ang ministry ng youth. Mahal na mahal siya ng mga youth. Kaya lang may word ang Lord sa kanya. At yun nga, sila magkasama doon ni Ali. Yun naman maganda. At malaking tulong si Narabsani doon nakatira at mag-asawa ni Pastor Edith. At sila ron po ay highly favored. At nagamit sa camp. Sa divided session at sa mga iba't iba pang gawain. Balakpakan natin si Lord. Huwag natin pangungunahan. Napakahalaga ng word. Napakahalaga ng word. Gusto kong ma-ospital ang aking 2 anak na may dengue nung panahon. Noon, yung aking bunso at Pastora Hana, magdidibo, pero may dengue. Ang gusto ko ma-ospital. Kasi may rashes.
Pero hindi ko po mapaliban sa pagpasok. Inalis ni Lord yung pagnanasa ko. Humingi ako ng word. Ayaw ko pong ma-extreme bilang nanay. Sabi ng kanyang professor, Nikki, Hana, nung ako'y ganyang may dengue, may rashes, tumababa ang platelet, nakakonfine ako, ikaw napasok. Kilos siya ng Holy Spirit na sila'y pumapasok pareho. Hindi ko mapaliban. Iuospital ko, hindi mangyari. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word. Job chapter 5 verse 9 ang binigay. That He works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Hindi raw natatapos ang himala ng Panginoong Diyos. Siya'y laging gumagawa ng himala. Binigay na word ng Lord, hindi na nga na-ospital ang Pastora Hana at ang aking bunsong si AJ at sila'y gumaling at nakapagdibo. After a day, si Lord ang nagpagaling ng walang hospitalization. Sino nakakatanda noon? Taas ang kamay. Na siya ay nagdibo, na siya ay na dengue. Sino nakakatanda noon? Tita Laura at si Emmy. Nandiyan ba si Emmy? Wala rin. Wala. Nasa taas. And the rest, yun, nagdibo po. After ilang days na lang po magdidibo na, siya po may dengue. Pero pinagaling ni Dr. Jesus. Palakpakan natin si Dr. Jesus. Hindi ko siya in-hospital. Why? Sinabi ni Lord, ako'y kumikilos, gumagawa ng himala nang hindi kayang bilangin. Hindi ko na na-hospital. Hindi na na-hospital. Kailangan ng Word of God. May nais ako, pero inalis ni Lord yung desire ko. Siyempre, nanay ako. Pero hindi ako papayag na hindi ma-hospital kung walang word. Dengue yan eh. Tama po ba? Ayaw ko ma-extreme. Ang sabi natin sa J1 culture, we are not extreme. Ang dami po, sobra. Sobra pong dami ng himala. Kailangan talagang, yung po si Holy Spirit na kumilos, yung pala ako'y gagamitin para mag-testify sa inyo, para maparangalan si Jesus. The healer. Palapakan natin si Jesus the healer. Eto na tayo, dying to self, dun sa mga gusto natin. Kailangan tayo ay depend on God. Dumepende tayo. Especially kayong mga nanay na mga pinapalaki. Luke 9:23-26. Jesus continued to say to all of them, any of you who want to be my follower must stop thinking about yourself and what you want. Tigil na daw natin ang ating mga patungkol sa sarili. Yan ang mere. Para ma-release ang anointing, tanggalin na daw natin yung mga kaisipang patungkol lang sa sarili. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me. May cross, may dalahin ka talaga araw-araw. Carry. Ibig sabihin, patay sa sarili, ibig sabihin, madali ka magpatawad. Ang gustong ng sarili, wag muna. Nasaktan, wag muna. Pero patay ka sa sarili, magpatawad ka kaagad. Tayo'y born again na. Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Ang sabi rito, if you want to go up to the next level. Ano next level? Follower. Ano ikaw? Imik naman kayo. Believer. Pero gusto mo umakyat sa pagiging follower. Mananampalataya na. Anyway, to be my follower, must stop thinking about yourself, what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you every day, bawat araw. Wala ka namang ginawang mali, nagagalit sa'yo. That is a cross. Carry it. Huwag mong papatulan, hindi kayo magkaaway. Si Satanas ang gusto kayong pag-awayin. Huwag kayong papayag.
May mo sa iyong katabi. Oy, asawa ko, kung katabi mga asawa mo, oy, asawa ko, tayo magkakampi o kapatid ko, o ate ko, o kuya ko, o kaibigan ko, hindi tayo magkaaway, tayo'y magkabate, tayo'y magmamahalan. Ang gusto lang na kayo'y pag-awayin, mag-ina, mag-asawa, ang may gusto lang po yung kaaway. Gets nyo? Stealer, killer si Satanas. May mga agency siya. Huwag kayong papayag. Unahan nyo na, oy, magkabati tayo, tayo magkakampi. You must be, ito may katrabaho mo, you must be a channel of God's peace. Channel of God's blessing. Peacemaker, tapa tayo. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me. Any of you who try to save the life you have will lose it. Ang lahat na nagmamahal sa sarili ng higit sa Diyos ay mawawalan daw. But you who give up your life for me will save it. Huwag tayong matakot na mahalin ng higit si Lord. It is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are destroyed or lost. Ano daw ang mapapala ng taong napakayaman kung ang kanyang kaluluwa'y mapapapunta sa impyerno na walang patid ang apoy? Sa impyerno walang patid ang apoy. Ano daw mapapala? Sabi rito, it is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are destroyed or lost. Mapapahamak. Walang kwenta ang salapi. Don't be ashamed kung mapapahamak naman. Walang kwenta ang pagiging sobrang yaman kung hiwalay naman kay Kristo. Kawawa. Ito pa ang maganda, 26. Don't be ashamed. Huwag niyong ikakahiya ang salita ng Diyos. Pag ikinahiya nyo, anong sabi rito? Pag ikinahiya nyo, I will be ashamed of you. Ikakahiya ko rin kayo. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong ikakahiya ang salita ng Diyos. Huwag mong itagong born again ka. Ilantad mo ang ilaw. Ikaw ay nasa liwanag, wala ka na sa dilim. Kailangan makita ang liwanag ni Kristo sa buhay mo. Amen? Ang ilaw ba'y itinatago? Hindi, nilalantad. Sino po rito ang nasa liwanag? May taglay kang ilaw ni Kristo, nakalantad. Lantad na. Sabi mo, lantad na. Ang pagiging born again. Wag, sabi dyan, pag ikinahiya, when I come with sabi rin, don't be ashamed of me. Huwag niyo akong ikakahiya. And my teaching. If that happens, I will be ashamed of you. Pag ako ikinahiya, ikakahiya ko rin kayo, sabi ni Lord. Salamat sa Lord. Ang mga narito'y hindi takot malaman ng kaibigan at ng ninuman na ikaw ay born again. Palakpakan mo si Lord. Ilantad mo, ikaw ay nasa ilaw, ikaw ay may ilaw ni Kristo. Nakalantad yan, di tinatago. Kung totoong may ilaw ka. Amen. Unless there is breaking in our lives, the fragrance of Christ in us will never be released. Kailangan ma-break tayo doon sa mga gusto natin. Pumayag kapag itinutuwid ka. Huwag mong sabihin na, oo na, ako na nga mali, masaya ka na? Huy, walang pagpapakumbaba dyan. Ang nagpapakataas, anong ginagawa ni Lord? Ibinabagsak. Ang nagpapakababa, anong ginagawa ni Lord? Ay pag ganyan ang salita mo, oo na, ako nang mali na, ako nang lagi ang mali, di ikaw na ang tama, masaya ka na? That's bad. Walang pagpapakumbaba doon. Alisin niyo yung ganyan salita. Ito ang ituturo ko sa inyo. Breaking in our lives, fragrance of Christ, makikita ang glory ni Lord. Kailangan makita ang glory ni Lord sa'yo. Ikaw ay carrier ng glory. Hindi lang makita dahil baka ang pinapakita mong karakter ay hindi ayos. Ito pa, may maganda po dito sa word. Amaya, wala pa pala. Dito pa sa sunod. Yan.
So, repent for being self-centered, repent for being self-righteous, repent for being self-focused, repent for being self-glorification, for having self-glorification. Ganito po, kanina, sabi niya, tayo po'y believer, born again, believer. Pero kailangan umakyat ka na sa pagiging follower. Sino raw ang follower? Yung patay sa sarili. Sino rito ang born again? Palangit. Sino yung gustong ma-upgrade? Follower. Para ikaw ay ma-upgrade, mamamatay ka muna sa sarili mong gusto. Pag ikaw ay tinutuwid, sabihin mo na agad, o nga, nagkamali ako. Sorry ha. Tanggap agad. Huwag nang nagtuturo. Pag ikay nagtuturo, ilan nakaturo sa'yo? 4. Tama po ba? Kung na may gawa, ilan nakaturo sa iyo? 4. Magpakumbaba ng agad po tayo. Amen? Magpaayos po agad tayo ng puso natin. Amen? Why? Pag ibinagpapakumbaba, itinataas. Remember, Proverbs 22:4, by humility and fear of the Lord are riches, glory, and honor. Ang resulta ng pagpapakumbaba, sabi ng Biblia, ikaw ay sasaganang buhay, ikaw ay mapaparangalan, glory, riches, at ikaw ay sasagana ang buhay at magkakaroon ka ng masayang buhay. Basta ikaw pag ikaw ay mapagpakumbaba, mapayapa ang buhay mo. Hello? Kaya ngayon, dinadala tayo ni Lord sa next level kung wala ka pa doon, follower. Ano ka ngayon? Believer. Mananampalataya. Anong level ang sunod sa pagiging mananampalataya? Follower. Sino daw ang follower? Yung unti-unting patay sa sarili. Madaling magpatawad, mapagpasensya, mapagmahal kaysa dati. Una si Lord, nagsisik kay Lord, si Lord ang bida. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palangit po ba ang mga believer? Oo naman. Ay sinong kontento na believer na lang? Nasa iyong desisyon. Pero ang follower, may reward sa langit. Ang gusto mo, may reward ka? Be a good follower. Ang believer, nasa level, ka pa lang, believer ka pa lang, palangit ka? Oo naman. Pero gusto mo, may i-offer kang corona? Be a good follower. Sino rito ang gusto may i-offer na corona? Sa feet ni Jesus, be a good follower. Palakpakan natin si Lord. Second ingredient for the holy anointing to have an anointed life. Ipinapaalam ko ito sa inyo para gusto mo ba pag nag-pray talaga namang antindi. Kailangan patay sa sarili. At itong padalawa, kasi marami kang ipagpe-pray sa iyong kamag-anak, mag-share ka ng Word of God, kailangan may anointing. So, kailangan patay ka sa sarili. Anong padalawa na ingredient to have an anointed life? Cinnamon. Anong cinnamon? Sweetness. If you want God to take you up and anoint you to use you more, there has to be a sweetness about your life. Anong ibig sabihin sweetness? The power of God upon you is directly related to the purity within. Requires obedience, requires surrendered life. It requires. Doon sa myrrh at saka dito sa cinnamon, requires surrendered life. It requires purity. Naglagay po ako dito ng mga verses. Pero doon po sa sweetness, okay, pakita mo, the power of God upon you is directly related to the purity within. Araw-araw po, we need to carry the cross. So pag kinukorek, magpakorek ka. You need to submit yourself sa authority. You need to respect. Anointed businesswoman, anointed preacher, anointed followers of Christ, kailangan may mamamatay sa sarili mong hilig.
anointed dancer, worshiper. Yan po ay sa susunod ay pag-uusapan natin sa third. Mas maganda pa po. Hanggang second lang po ako. So, power of God upon you is directly related to the purity within. Pag nag-pray ka sa anak mo, ay nako, gagawa siya ng himala. May patotoo ka. Ang kailangan purity of the heart. Tama. Kaya naman, avoid, pero bago ko ilagay yon, live holy, have a strong prayer life, stay in the Word, follow the leading of the Holy Spirit, just love Jesus. Mahalaga po yan, church. Araw-araw tayo gumagawa. Araw-araw may nakakausap tayo. Meron tayong assignment galing kay Lord. You need the anointing. Sa pagka-counsel sa anak mo, you need the anointing. Pagka-counsel mo sa kaibigan mo, you need the anointing. You need to die to yourself. And you need to have a purity in your heart. Live holy, have a strong prayer life, stay in the Word, follow the leading of the Holy Spirit, just love Jesus. Love Jesus more. May trabaho ka, hindi mo alam ang gagawin mo, gusto mong ma-promote, you need the anointing. Sa negosyo mo, you need the anointing. Sa lahat ng iyong gagawin, you need the Holy Spirit. Kayong mga nag-aaral, we need, sabi ng John chapter 15 verse 5, apart from me, 7, apart from me, you can do nothing. Kaya naman, avoid bitterness and jealousy. Dito sa cinnamon, gusto mong ma-release mula sa iyo yung Holy Spirit, nagre-release yan ng power, dunamis. Nare-release yan kapag tayo'y namumuhay ng tama. Avoid, ilagay na dyan na, avoid, nasa avoid na ako. Wala ba dyan PowerPointer? Walang nakaupo. Yan. Kailangan may nakaupo ha. Huwag babakantin. Avoid bitterness and jealousy. Basahin natin itong bitterness and jealousy. Ganda nito. Acts chapter 8, 18 to 21, 23. Nakita ni Simon, ito pong Simon ay sorcerer. Ano nga sa Tagalog ang sorcerer? Mangkukulam ba yan? Manggagaway. Albularyo. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol. Sino nagpatong ng kamay? Apostol. Sinong pinatungan? Sa mga mananampalataya. Bakit pinatungan ng kamay? Kayo pinapatungan ko ng kamay, di ba, nung anointing? Ay natanggap nila ang banal na espiritu. Mananampalataya na, pero nakalagay natanggap. Yung po ay impartation. Mananampalataya na hello. Gets po natin? Mananampalataya na, pinatungan. Yun po yung impartation. Nasa kanya na si Holy Spirit dun sa mananampalataya. Tama? Kaya inalok niya ng pera. Sina Pedro at Juan at sinabi, bigyan niyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay makatanggap din ng banal na espiritu. Sinong nahingi? Yung albularyo. Anong sabi ni Pedro? Sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka na sana. Nanalangin. At ang iyong pera, sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos.
Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Nakikita kong inggit na inggit ka, alipin ka ng kasalanan. Makinig kayo. Ang regalo ng Panginoon, nakapangyarihan na ito'y regalo, hindi nabibili ng pera. Andiyan ba tayo? Ang linaw. Binigyan ng kapangyarihan si Peter at si John. Nakita noong si manggagamot, yung sorcerer na yan, na si Simon. Sabi, aba, ala, ay bakit? Anong nangyari? Napuspos yung mananampalataya. Napuspos ng banal na espiritu, nagsalita ng ibang wika. Humanga itong si sorcerer, itong fake healer, hindi faith ha, fake. Nainggit. Anong sabi, yung pera mo at ikaw, lumayas ka. Hindi mo kayang bilhin ang regalo. Makapangyarihan. Sino rito ang pinahiran ng langis ng kapangyarihan ng Diyos? Taas ang kamay. Ikaw ay hindi fake healer. Ikaw ay believer at nasa iyo si Lord. Kaya pagpatong mo ng kamay, may mangyayari na himala kapag nanampalataya ka. Hindi ka, mga albularyo, hindi ka. Pag yung sasabi, obo, kita ko, gumaling. Albularyo yata si pastora. Sabi mo, in Jesus' name. Si Holy Spirit yun, the Spirit of Christ. Nagpapagaling si Kristo ngayon, noon at magpakailanman. Kumikilos nga siya sa iyo ngayon eh. Hello? Kaya sabi niya, kaya inalok niya ng pera. Akala mabibili ang regalo, regalo nga eh. Magkakaregalo ang anak ng Diyos. Different gifts, gift of healing, gift of miracle, gift of interpretation of dream, gift of prophecy, iba't ibang gifts. Bilisan ko na. So, avoid bitterness and jealousy. Sino ritong selosa at seloso? Itigil mo na yan. Baka matanda na, selosa pa rin. Acts chapter 8, 18 to 21. Stop pagiging seloso at selosa. Magtiwala ka sa Diyos. Ito sa gawa. Dito na tayo. Dito tayo sa 2 Corinthians 2:17. Avoid doing good things with wrong intentions. Itigil po natin yung mabuti ang ginagawa mo pero wrong intention, wrong motives. Anong sabi rito? 2 Corinthians 2:17. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. Makinig kayo, ang J1 people, hindi po kami after sa pera, sa totoo lang. Mga pastor po natin ay volunteer. Ang mga umaawit dito ay volunteer. Ang mga Asher at Esther ay volunteer. Lahat sa kids ay voluntaryo, walang sweldo. Nagulat kayo? Ako po'y may tinatanggap love gift, hindi po sweldo. Dahil ako'y full-time. Pero marami po sa ating mga manggagamay wala. Ako po'y nag-full-time, iniwan ko ang tindahan, bagamat milyon ang kita ko doon. Pero ang kapalit naman, buhay na walang hanggan, relasyon sa Panginoon, at naririto ako, ginagamit, nakatugon sa biyaya ng Lord, sa calling ng Panginoon. For the glory of God. Hindi kami, tulad ng marami na ginagawang negosyo, ang salita ng Diyos para magkapera. Andiyan ba tayo? Hindi tayo ganyan. Alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo, sugo ng Diyos, tapat kaming ipinangangaral ang kanyang salita. Tayo ang mga life group leaders. Tayo ang mga workers.
Tayo ang mga dancers. Tayo ang lahat ng workers. Ministry heads, tayo. Kami po, yan po yung mga volunteer. Mga voluntaryo. O, sa edad ng Kuya Maning, kahit may edad na yan, pinapayagan ng pamilya. Naalala ko noon, pandemic, magpapagawa ng itaas, tama, Sheila Dear. Kasama mo dyan. Ang kuya ko, volunteer. Palapakan natin si Lord. Hindi kami pera, hindi kami after sa pera, kundi paglilingkod sa Lord. Ayan nga mga volunteer, kami nga mga biyaya ng Panginoon, ay siya pang nagtatanim para magkaganito, para magkaroon ng extended doon. Ang pera niyong ibinibigay, yan po kaya nagkaganito. Palapakan natin si Lord. Makinig kayo. Tita Laura tayo. Tita Laura, ang asawa niya, Tito June, ginamit mightily rito nung nagpapagawa for the glory of God. Ano ngayon ang reward ni Lord? Halos lahat sila'y nasa Canada, umuwi lang ang Tita Laura dito. Lahat ng anak ay naroon na except Abby. Palakpakan natin si Lord. Pinagpala ng Lord. Huwag niyong uutangan, wala yung dalang pera dito. Hindi ho yan nagtatrabaho. Baka malapitan nyo, huy, nasa Canada pala mga anak. Baka makautang kay Tita Laura. Ang sinasabi ko po, ang Tito John noon, naglalakad. Siyang namimili po ng mga gamit nung ito itayo. Sila ni Mel, makinig kayo, Pastor Mel ngayon, buong pamilya nasa New Zealand. Auckland. Pastor na doon. Eh noon, natulog sa barracks. Doon natutulog habang ito'y ginagawa. Mightily ginamit ng Panginoon. May sweldo ka? Sweldo nga natin. Parang wala. Hindi ko natanda. Basta ang puso nila'y magpagamit sa Panginoon. Kaya kayong hindi pa nagpapagamit, magpagamit na kayo. Pera nyo nagagamit. Praise God. Palapakan natin si Lord. Yan o. Yan o. Lahat ng nakikita nyo dyan, pinagtulong-tulungan. Mga ilaw, ang ilaw ay milyon. Naku po, tama ba Sheila Dear? Milyon. Magpapatayo tayo ng panibagong building dyan. So avoid doing good things with wrong intention. Hindi tayo katulad ng ibang after sa pera. Hindi po. Tayo pa rin po. Biyaya po yun ng Lord. Avoid praying for good things with wrong motives. Yan po yung cinnamon para maging matamis tayo sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Para yung ating offer ay matamis sa harapan ng Diyos. Avoid being jealousy. Avoid being criticism and gossip. Avoid it. Ayaw ko po dito sa church ng chismisan. Kakausapin ko talaga. Nahanap ng kakampi? Wag. Agad po ay magayos at tama na yung isa. Ako na lang makaalam o yung kung sino lang. Ayos na. Gets nyo? Yan po ang tama. Avoid praying for good things with wrong motives. Saan ko po yung kinuha? James chapter 4 verse 3. Para mabango, mahalimuyak ang ating offering kay Lord. Anong sabi dyan? James 4:3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Mali ang iyong hinihingi. You may spend what you get on your pleasure because our hearts are so deceitful. We should constantly evaluate our own motives and be willing to be honest with ourselves about why we are choosing a certain action. Huwag kang mananalangin, Lord, pagpalain mo ko para naman yung aming kahanggan, pag tinignan kami, siya'y mainggit. Ala. Ay, mali. Lord, mamatay. Ay, kayo'y nag-uusap, tinatanong ka. Ikaw yata may gaway. Ay, naku po, maniwala ka sa akin, mamatay man kahanggan namin. Ala. Pero yan po ay doon sa mga speaking words. Nasa huli pa po yan. So love your enemies and
pray for those who persecute you, and pray for those who abuse you. Mahalin mo yung kaaway. Love your enemies. Ipanalangin mo. Pray. Pray ang name-persecute. Hindi na-persecute ang mga born again dahil hindi alam na sila'y born again. Sino ho rito ang na-persecute dahil ikaw ay alam na born again ka? Ilantad mo. May liwanag ka, ilantad mo. 2 Corinthians 2:14-16, matatapos na ako. Salamat sa Diyos. Ang ganda. 1, 2, 3, go. Sabay tayo. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Woohoo! Magtatagumpay ka, nasa ng winner? Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Itong pagpapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Pag ikaw ay nag-share, mahalaga yan kay Christ. Yan ay nag-o-offer ka ng, nag-share ka ng Word of God. Nagpe-pray ka. Ka-counsel ka. Sineshare mo si Christ. Ito po'y halimuyak. Gusto mo mag-offer ng halimuyak? Sa isang linggo po, mas maganda pa po ang ating ano. Pero sa mga mapapahamak, next, 15, para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos. Yan po yung mga nagsishare. Nagsishare about Christ. Yan po ang dating kay Christ. Tayo po'y halimuyak. At naaamoy ng mga taong nailigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Kaya sila'y lumalayo. Huwag mo na akong sharean yan. Alam ko na yan. Nalayo ang sinesharean mo. Kasi ang amoy daw ay nakamamatay na amoy. Basta, para sa mga, alay, wala naman eh. Nasa ano na tayo? Ayan. O, basa. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Nilalayuan. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay. Sino rito yung para kang halimuyak na nagbibigay buhay? O, pawalakpak sa Lord. Yan. And last, Acts, ito po. Acts 12, 14, 17, 21. Speak blessing, not cursing. Dito po yung sinasabi kong, wag mong sabihin na, ay, kahit mamatay pang kahanggan namin. Oh, no, you are speaking cursing. Huwag kang magsasalita ng salitang, ay nako, ay, wag natin papansinin ng salitang hindi maganda ha. Wag mong papatulan, wag mo nang sagutin ang chat. Wag mong sasagutin ang chat na hindi maganda. Wag mong bubuksan. That is curse. Lahat ng curse, wag mong bubuksan. Wag mong papatulan, wag mo nang buksan. Why? We need to speak blessing, not cursing, over those who reject and persecute you. Never hold a grudge. Wag ka raw wag mong patatagalin ang iyong galit. Never hold a grudge or try to get even, but plan your life around the noblest way to benefit others. Huwag mo raw patatagalin. Sabi mo siya ang katabi, may galit ka pa, matanggal na yan. Alsin mo na yan. Never hold a grudge. Do your best to live as everybody's friend. Yan. Basa. Do your best. 1, 2, 3, ge. Do your best to live as everybody's friend. Mapayapa ang buhay ng taong walang kagalit. Ang naniniwala, pumalakpak sa Lord. Beloved, don't be obsessed with taking revenge. Huwag ka raw
Huwag ka raw gaganti. But leave that to God's righteous justice. Ipagkatiwala mo raw sa Panginoon. Huwag kang gaganti. Hindi matatapos ang awayan. Lalawak pa. Yan ang gusto ni Satanas. Huwag mo yang gugustuhin. Magpatawad na agad. Huwag gaganti. Sabi mo siya ang katabi. Vengeance is for the Lord. For the scripture says, vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. Siya daw, ito pang maganda. Sabi ni Lord, akin ang paghihiganti. Si Lord daw ang gaganti. Verse 20. Verse 20. If your enemy is angry, ang iyong kagalit ay nagugutom, buy him lunch. Paano kung dinner? Ariyo isa TPT? Doon ko kinuha sa translation ng TPT. Win him over with kindness. Oh, may kaaway ka, pakainin mo. For your surprising generosity will awaken his conscience. Makukonsensya daw yun. And God will reward you with favor. Sino rito? Hallelujah! Magpapakain sa kagalit. Wala namang kagalit, di wala pakakainin. Amen. Ano raw gagawin ni Lord? God will reward you with favor. Sino rito tatanggap ng pabor? Amen. Never let evil defeat you, but defeat evil with good. Ganda, kakatuwa. Ang gusto ng Lord, mamuhay tayo ng payapa. At magiging payapa ang buhay natin kung maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Sinong iyong kapwa? Ang iyong kapwa, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong ate, ang iyong kuya, ang iyong biyanan, ang iyong manugang, ang iyong kaibigan, ang lahat ng tao sa paligid mo, nasa church. Mamuhay ka ng payapa para kay maging payapa, makitungo ka ng maayos. Walang chismisan, walang kagalitan, mahalan lang. Sino may gusto nun? I declare happy life, happy family to everyone. Walang kagalit, walang kaaway. We defeat the devil by making good things sa ating kapwa. Be friends to everyone. Tayo po tumayo. Suloy po natin next week. Mawi tayo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pero habang sila nagpe-prepare, close your eyes. Meron ka pa bang kagalit? Let go mo na yan. Mga grudges, hinanakit, sama ng loob. Huwag kang maiinggit. Pumapatay ang inggit. Pumapatay ng pag-ibig. Pumapantay ng mabuting bagay. Ng mga blessing. Humihinder yan sa blessing. Huwag kang maiinggit. I-surrender mo mabuti ang iyong buhay sa Panginoon. Have a surrendered life. A holy life. Ikaw ay believer na. Ngayon, pumunta tayo sa next level, being follower. Masayang buhay, mapayapa ang buhay na si Kristo ang nagahari. Tayo umawit muna ngayon and then mamaya magpe-pray tayo. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Thank you for your abounding grace and love.
Let us pray. Truly, Abba, kagaya ng aming inawit, let our King be lifted up. Ito ang panalangin ng aming puso na ikaw ay maparangalan sa buhay namin. Kami, O God, dito sa lupa is your ambassador. Kami yung representative dito sa lupa. Kaya iniling ko magkaroon ng malusog na pangangatawan ng bawat isa. In the name of Jesus. Niling ko, Ama, daily meron kaming mga crosses, O God, that we need to carry the cross every day, na kami maging patay sa aming sarili. Para ang halimuyak, Panginoon, ang iyong character sa aming mga buhay, O God, ay makita. Father, in Jesus' name, naririto ang bawat isa sa pagtaas ng kamay, nagsusurrender ng buhay sa iyo. Nagpapabago. My Lord, ang bawat isa ay mananampalataya na. Tunay ng born again. Pero gusto pa rin, O God, namin na maging masabi mo na tunay na follower. Lord, salamat. Patuloy, O God, na binibigyan yung linaw sa amin. Mangyayari lang yung anointing. O God, marirelease yung anointing from you, Holy Spirit, as we surrender our lives to you. Marirelease yung kapangyarihan. My Lord, ikaw ay laging malakas. Ikaw ay laging makapangyarihan, Holy Spirit. Pero Lord, hallelujah, yung maa-activate, my Lord, habang araw-araw kami nagsusurrender ng lahat sa aming buhay sa iyo. Sabihin natin ang panalangin ito, Ama namin sa langit, Ama ko sa langit, mapagmahal, mapagpatawad, mapagpagaling, mapagpalaya. Ikaw ang tunay kong Ama, na tunay na nagmamahal sa akin ng lubos. Salamat sa sinugo nyo. Ang Panginoong Jesucristo nagalay ng buhay para bayaran ang lahat ng kasalanan ko. At ngayon nananahan sa akin ang kanyang Espiritu. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Magagamit pa ako ng higit kaysa dati. Ako'y born again na. Ako'y palangit na. Ako'y may relasyon sa inyo. Restored ng relationship ko sa iyo. O God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Pero ngayon, ang kapangyarihan na meron ako galing sa iyo, Holy Spirit, sa pagpe-pray over ng may sakit, sa share ng Word of God, sa paggawa ng mga pinapagawa mo. Effectively, ako, O God, ay productively, effectively, through the anointing of the Holy Spirit in me. Ito'y magaganap as I surrender my life to you. Day to day, O God. Isusurrender ko anumang mali, paltan nyo ng tama, anumang mali sa isip, anumang mali sa aking gawin, anumang mali, sige sabihin natin kay Lord, anumang mali, ito'y sinusurrender ko sa iyo. Gusto ko'y mapayapang buhay, masayang buhay, pinagpalang buhay, life that is abundant, life that is to the fullest. Alam ko, may perfect time ka, Lord. May perfect ways ka, Lord. May perfect plan ka, Lord. Lord, ito'y makuha ko through the anointing of you, Holy Spirit, in my life. Through your guidance, Holy Spirit, in my life, I want you to be the one who will lead me. Lead me to your ways. Lead me to your plan. Lead me, Lord God, to the best na gusto mo para sa akin. I surrender everything unto you, Lord. Salamat, Lord. At ngayong araw na ito, ipapatong ko ang aking kamay sa katawan ng aking katawan, bahagi ng katawan na may sakit. Sige, patong mo yung katawan. Sige, release power. God will gonna, the Holy Spirit will gonna release His power, will gonna release His anointing. Kara, out of your belly will flow the dunamis power. San man ako'y magpipray, sige, lagay mo yung kamay. Hora kayara laba mula ulong gantalampakan, release power. Hora kayara laba yara lahaya. Sige, sabihin mo ngayon, nananalig ka na si Kristo ang iyong healer. Sige, sabihin mo kung anong pinananaligan mo about Christ. Hora kayara laba, kiandoro laba, yara ba. Yara, I speak freedom, I speak miracle, I speak healing. In the name of Jesus, maging sa mga pinagpe-pray namin,
namin. May pinagpe-pray kami na may problema sa mata, may problema sa isip, may problema, Panginoon, mga anxiety, depression. Even, Lord, mga pinagpe-pray ng mga naririto, we release power, dunamis power flow. Dunamis anointing power of the living God flow. Dahil kami nag-surrender ng buhay sa iyo, let there be miracle after miracle. In the name of Jesus, let there be healing upon healing upon healing, provision upon provision, favor upon favor, answered prayer upon answered prayer, in the name of Jesus. Freedom upon freedom, wisdom, divine knowledge, wisdom, and understanding to flow in the name of Jesus. Through you, Holy Spirit, through your anointing, Holy Spirit, release dunamis power. We release dunamis power. O rakayaralaba, yiride, yirolahaya, maging mga nasa online. Halalakayaralaya, salamat. We believe, Lord, nagkikreate kayo ng wonders and miracle. Hallelujah. Hallelujah. Itaas mo yung kamay. Sabi mo, Lord, use my hand as extension of your finger. Sino man ang mapatungan ng aking kamay dahil sa iyo, Holy Spirit, na nasa akin, makakaranas ng himala galing sa iyo. Lord Jesus, the healer. Lord Jesus, the miraculous God. Yes, oh God, maging aking bibig. Sige. Lord, salamat, oh God, ng bibig na ito'y pagpapala. Bibig na ito'y magsasalita ng mga pagpapala, hindi sumpa. Ang lahat ng sumpa'y pinawawalang bisa ko sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sumpa, turn into good, turn into blessing, turn into prosperity. Ano man, sino man ang mga nag-orasyon, turn into good, turn into ashes ang lahat ng yon. Turn into blessing, turn into miracle. Turn into healing sa mga nasa online at sa mga naririto. Perform wonders and miracle. Job chapter 5 verse 9. Freedom sa anumang vices. Freedom sa anumang mali. Freedom sa anumang gawa ng kaaway. Yes, Father, it is done, my Lord. Release dunamis power sa lahat ng hinihingi ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Gawin mo yan sa iyong pananalangin. Speak blessing. Speak good things. Ang Diyos, halimuyak yan sa harapan ng Diyos. Huwag kang magsasalita ng negative. Amen? Palakpakan natin si Lord.